Nako, ayan, ang ganda-ganda ko, nakita po ninyo. Ay, muli, magandang araw po para sa lahat. Naririto na naman po ang inyong lingkod, Larry Miranda po. Maghahatid po sa inyo ng makabuluhang impormasyon at tagapagtaguyod ng mga bagay na kapakipakinabang. Matanong ko nga po pala kayo, mga katropa. Marahil lingid sa inyong kaalaman, lalo na't higit yun sa mga kabataan ngayon na bago pa lamang sumisibol. Meron po tayong tinatawag na gulong na nakamarka dyan po dati ng mga nakalipas na panahon sa Purok Uno. Ano po ba ang gulong para sa mga taga Purok Uno? Makabuluhan po ba para sa kanila itong gulong na to? At ano naman ang nagbigay sa kanila ng paano nila ilalarawan ng gulong ng isang malaking truck na nailagak dyan sa tabi ng Purok Uno na malapit dyan sa mga kustambrado at saka dyan sa mga iglesia ni Cristo, yung mga miyembro po ng mga iglesia na Cristo. Kasi nung araw po, kapag inuutusan po ako ng lola ko para bumili ng bigas dyan po sa mga kustambrado, meron po kasi silang isang malaking tindahan dyan. At ang madalas bigkasin ng aking lola, magpunta ka rin sa Purok Uno, malapit dun sa malaking gulong. Bumili ka rin ng 1 kilong bigas, o 1 salop na bigas, o 1 takal na bigas. Nandyan po nakalugar yan sa Purok Uno. Malapit po sa mga iglesia ni Cristo, yung mga miyembro. Ganito po ang aking katanungan. Ano po ba para sa mga taga Purok Uno yung gulong na yan? Meron po bang kasaysayan para sa kanila yan? Meron po. At iyan po ay isa-isahin ko. Yan pong gulong na yan, naiwanan po ata ng magpapalit ata ng malaking gulong sa isang truck at naiwanan dyan yung gulong na yan. At iyang gulong na yan ay tumagal na po ng maraming henerasyon. Nasaksihan po ng gulong na yan ang mga tambay na naglalagay dyan. Nandyan po sa gulong na yan ang maraming mga pangyayari at kasaysayan. Nagkaroon din po sa gulong na yan, sa lugar na yan kung saan nakalagak yan. Nandyan din po yung mga pagkakataon na nagkaroon ng ligawan dyan. Nabuo ang kanilang pagmamahalan dahil po sa gulong na yan. Huwag niyo sabihin pong hindi. Dahil marami po akong kakilala na ang gulong na yan ang naging kanilang tagpuan. Pangalawa, yung mga tambay po dyan sa mga Purok 1, Purok 2 na nakararating po sa gulong na yan, nagaganap po dyan ng isang inuman. Diyan po sila nagtutunggaan ng mga alak. Yung mga magkakababaryo na malalapit, Purok 1, Purok 2 na magkakaibigan, diyan po sila nagtipon-tipon upang mag-inom ng alak. Nabuo din po ang isang solidong samahan dyan po sa lugar na yan, dyan sa gulong na yan. Sa makatuwid po, marami pong makabuluhang kasaysayan ang pwede nating alalahanin at balik-balikan dahil lamang po sa gulong na yan. Pero hindi po yan. Ano po ba nagsisimbolo ng isang gulong? Para po sa inyong kaalaman, ang gulong po ay nagsisimbolo ng isang progreso. Kaya po yung gulong, umiikot po yan, sirkulo. Ibig sabihin, nagagamit po natin yung gulong sa transportasyon. Nagsisimbolo po yung gulong na yan sa pamamagitan ng transportasyon. Dahil kung ang isang sasakyan ay walang gulong, paano po yan tadaloy? Kayo nga po ang aking tanungin. Ibig sabihin, ang gulong po ay nagsisimbolo ng isang progreso. Transportasyon po yan. Pangalawa, ang gulong po ay nagsisimbolo na ng walang katapusang ugnayan. Kung pagmamahalan ng ating pag-uusapan, nakita naman po natin, kapag ikinakasal ang dalawang magsing-iro at haharap sa dambana, ang kanilang sinusuot sa kanilang mga daliri, bilog. Ano po ba yung bilog na yon? Di ba parang bilog ng sa gulong? Ibig sabihin, walang katapusang pag-ibig at walang katapusang pagmamahalan. Yan po ang ibig sabihin ng sirkulong gulong. Para po sa inyong kaalaman. At hindi lamang po yung mga taga-Purok 1 nakasaksi ng makasaysayang gulong na yan. Maging ang lahat po ng karate na purok, maging ang Purok 2, Purok 3, Purok 4 po, nasaksihan yung gulong na yan. At hindi maisa sa isang tabi na kahit na sino po ang nakasaksi ng gulong na yan, meron silang
maibabahaging kwento pagdating sa gulong na yan. Habang lang po nagkukwento, marami pong kaguluhang nagaganap dito sa aming kapaligiran. Hindi ko po malaman kung bakit. Meron lamang pong iihi dito sa kanila na nalaglag yung 20 pesos ay nagkakagulo na. Buisit! 20 pesos lamang po yung nalaglag doon sa kanila at iihi lamang ay nalaglag ay nagkakagulo na. Pati yung aking pakikipag-usap sa inyo ay nagambala. Naku po, ganun pa man. Hindi po mapipigilan ang aking pagsalaysay sa inyo tungkol po sa barkadong gulong na yan sa mga taga-Purok Uno. Ang mga taga-Purok Uno po, marahil, hindi naman po din sa inyong kaalaman, meron po silang pagkakaisa. Unification po ang isa sa mga simbolo ng tinatawag nating gulong. Ang mga taga-Purok Uno pong sadya, kung talagang dyan po sila na lumaki at pinanganak, mababanahag po natin sa kanilang mga personalidad at karakter na sila ay mayroong pagkakaisa sa isa't isa. Tama naman po, di ba? Ganyan po kasolido ang mga taga-Purok Uno. Kaya yung ating mga kasamahan na nagnanais na maglingkod sa ating barangay, ang unang-una pong pinaglalagakan para puntahan at tuntungan ng kanilang mga yapak, yung mga aspirante para sa mga political aspirant, ang Purok Uno. Dahil alam naman po natin ang Purok Uno nga po ay solido sa kanilang samahan. Iyan po ang buong kahulugan ng gulong na yan para sa mga taga-Purok Uno. Maraming salamat po. Larry Miranda po, pakisubaybayan po sa YouTube. Meron na nga po pala akong 39 na subscriber. At doon po para sa akin sa Facebook page, ang pangalan po ay Brosis Mind. Bakit po Brosis Mind? Bro, lalaki po yon. Yung sis po, babae po yon. Kaya po Brosis Mind yan, alam nyo na kung ano ibig sabihin. Ako na po yan. Babu, marami po salamat.